Nakita ito, si Bai ay medyo nagulat. Ang paglalarawan ng dynamic skin ay medyo malabo. Ito ba ay isang pagbabago ng katawan o ito ba ay isang equipment item? Sige, nagawa ko ring kunin ang ilan sa mga monsters na ibinasura. Sinabi ni Bai ito habang binuksan niya ang kanyang systems inventory. At sa paggawa nito, napagtanto niya na ang iba pang mga dropped items ay lahat ay ordinaryong equipment na maaaring isuot bilang inner armor. Bagaman hindi ito ang pinakamahusay na kalidad, si Bai ay ayos lang dito. Ngunit sa sandaling iyon, isang D-rank active skill book, ang active cells ay nakakuha ng kanyang mata. Pinapataas nito ang cell activity para sa isang maikling panahon. Kaya, ang recovery ability ng isang evolver ay tumaas ng dramatico bilang isang resulta. Ang cooldown time na ito ay 10 oras. Gayunpaman, mayroong isang note na nagsasaad na kung ang isang evolver ay mayroon ng advanced version ng skill na ito, na ang cell regeneration, kung gayon ang skill book na ito ay magiging invalid. Nakita ito, nagkomento si Bai na hindi yun mahalaga. Pagkatapos ng lahat, ang mga life-saving skill books na ito ay maaaring i-trade para sa iba pang mga bagay sa systems chat room. Bukod pa rito, halos oras na para umalis si Bai. At hanggat ibibigay niya ang bahagi ng katawan ni Bai Maniac kay Lord Leo, kung gayon ang mission ay makukumpleto. Nagtaka si Bai kung si Lord Leo ba ay makakapag-isip na magagawa niyang kumpletuhin ang gawain. Nang ganito kabilis. At habang iniisip niya ang mga aksyon ni Lord Leo ng mas marami, nag-aatubili si Bai sa pag-alis sa dungeon. Pagkatapos ay bigla siyang pumili na huwag ay exit ang dungeon. Ayon kay Bai, may isang bagay na hindi nagdaragdag. Si Lord Leo ay hindi isang gumagala na traidor sa laro na gumagalaw ng walang pakay. Kailangan niyang dumating sa Blue Star para sa isang dahilan. At habang naalala ni Bai ang mga salita ng pag-alis ni Lord Leo tungkol sa kanyang araw na isang hindi inaasahang ani dahil si Bai ay isang hindi inaasahang bonus. Kung gayon ang orihinal na layunin ni Lord Leo ay malamang na ang special dungeon na ito. Si Bai ay naging resolba sa kanyang desisyon pagkatapos ng pag-iisip na ito. Gayunpaman, ang dami ng mga rewards na nakukuha niya sa dungeon ay hindi nagdaragdag. Walang pangangailangan para sa isang divine avatar na dumating sa Blue Star para sa mga rewards na ito. Maaari bang ang kanyang layunin ay walang kinalaman sa dungeon na ito? O may nami-miss ba ako? Ang kanyang pansin ay agad na lumipat sa dungeon's incineration chamber. Sa malapit na pagsusuri, napagtanto ni Bai na kung may anumang hindi niya nakita sa dungeon, kung gayon dapat ito ay nasa loob ng incineration chamber. Habang pumasok siya sa incineration chamber, napansin niya na ang mga pader ng mga iron sheets, na ang mga fire outlets para sa mga incineration bodies, ay natatakpan ng langis at grease. At iyon lang iyon. Walang anumang espesyal tungkol dito. Tinitingnan ng pipe system, nagtaka siya, maaari ba itong nasa loob ng pipe? Nagpasya si Bai na pumasok sa loob ng pipe sa itaas upang tingnan. Kung hindi siya magsisiyasat ng lubusan, baka may makaligtaan siya. Kaya, sa isang magaan na lundag, si Bai ay lumipat sa itaas ng incineration chamber sa pipe system sa isang malaking bilis. Pagkatapos ng isang maikling sandali sa loob ng pipe, napansin niya na ito ay medyo mahaba at lumampas sa taas ng silid. Pagkatapos, tinitingnan ng unahan niya, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Sa kanyang pagkabigla, ito ay isang dead end. Hindi maaari, hindi ba? Mayroon ba talagang wala? Kinwestiyon ni Bai ang sarili habang ang kanyang siko ay hindi sinasadyang tumama sa iron sheet. Agad pagkatapos, isang gintong mask ang lumabas mula sa iron sheet na may isang pagsabog ng gintong ilaw. Ang reflexes ni Bai ay umaksyon habang sinuntok niya ang mask nang walang anumang pag-iingat. Gayunpaman, ang system's notification ay nag-alerto sa kanya di nagtagal. Ang natagpuan niya ay isang mask na may isang hindi kilalang pangalan at grade. Ngunit ang pangunahing sanhi ng incinerator's phenomenon ay ang hindi kilalang bagay na ito at ang paglabas ng mask, na tila may mga himala na functions at effects. Namangha na ang kanyang hunch ay tama at mayroon talagang isang item. Si Bai na may pag-usisa at pag-iingat ay kinuha ang mask, bagaman ang mask ay may isang unspecified name na may ilang mga question marks. Mayroon si Bai isang malakas na pakiramdam na ito ay malamang na isang fragment ng isang SSS class item o isang item na nauugnay sa isang Diyos. Ito ay kamangha-mangha, sabi niya.
Ito ay tiyak na ang target ni Lord Leo, ngunit sa kabutihang palad, ito ay nasa aking mga kamay ngayon, at kailangan kong maghanap ng isang paraan upang panatilihin ito. Sa labas ng gusali ng University's Underground Incinerator, bumaba ang gabi. Sa loob, si Bai ay lumabas sa incineration chamber, pagkatapos ang dungeon di nagtagal, at sa pagkakita kay Bai, si Mia na may kasiglahan, sumigaw ng nasa sabik na napanood niya ang video ni Bai. Masyado kang malakas kaysa sa paunang naisip ko, at umiibig ako sa iyo ngayon. Nang marinig ito, tinanong lang ni Bai sa kanya kung mayroon siyang copper coins. Oh, meron ako. Nang nakikipaglaban ang iba sa mga zombie, nagambag ako sa isang last-ditch attack. Sinusuri ang kanyang sarili, nagtaka si Bai kung gaano karaming gold coins mayroon siya. Ang presyo upang panoorin ang video ay isang copper coin. Kaya, dapat mayroong maraming tao na nanunood. Nalaman niya na mayroon siyang isang kabuuang 912 gold coins, 75 silver coins, at 32 copper coins, na hindi sapat. Kailangan niya ng 1,000 gold coins upang i-unlock ang isang special storage feature. Ang special storage ay protektado ng Universal Will mula sa lahat ng mga intruders sa bawat dimension o lugar. Kaya, ito ang pinakaligtas na paraan upang iwanan ang item na hindi nakita. Dahil dito, nagpasya siyang maghintay bago niya ibalik ang kanyang mission. Di nagtagal, si Bai at Mia ay umalis sa University's Medical Faculty, tiyak sa pangunahing gusali nito. Tinanong ni Mia si Bai kung papunta na siya pabalik sa Dongshan Villa na nabanggit kanina. Hindi sa sandaling ito. Maraming hindi kilalang mga panganib sa gabi. Kaya dapat tayong maghanap ng isang lugar upang magpalipas ng gabi muna. Nang marinig ito, si Mia ay natutuwa. Binanggit niya na mayroong ilang mga high-class hotels na hindi malayo mula sa universidad, at hindi rin holiday, kaya walang magiging maraming tao. Bukod pa rito, sila ay sobrang taas, kaya dapat itong maging mas ligtas, hindi ba? Walang pagtutol si Bai nang marinig ito, kaya sinabi niya kay Mia na manguna sa daan. Ginawa nila ang kanilang daan patungo sa Love Couple Hotel. Sa loob ng isang silid na pinangalanang Hundreds of Temptations, si Mia na nakasuot ng nurse uniform, nagtanong kay Bai kung ang uniform ba ay gusto niya. Hindi ko gusto ang isang ito. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Mia. Naisip niya na pinili ni Bai ang hotel na ito tiyak para sa layunin na ito. Sa katunayan, pinili ko ang hotel na ito para sa layunin na ito, ngunit hindi ko lang gusto ang suot mo ngayon. Nagmungkahi si Mia na hahanap siya ng isa pang uniform. Pagkatapos di nagtagal, lumabas siya mula sa changing room na nakasuot ng isang sobrang nagbubunyag na cop uniform muli. Sinabi ni Bai sa kanya na magpalit sa ibang bagay. Ginawa niya iyon agad. Ang kanyang susunod na uniform ay iyon ng isang teacher. Ngunit pareho sa nakaraang beses, sinabi sa kanya na isang pagbabago ng uniform ang kinakailangan dahil hindi siya sapat na mahinhin. Ang susunod ay isang student, ngunit siya ay nakakainip. Kaya isa pang pagbabago ang kinakailangan, mas gusto ng isang mas kawili-wiling costume. Ang susunod na uniform ni Mia ay iyon ng isang pet na may isang buntot at lahat. Nakita ito, si Bai na naintriga sa ideya ni Mia na maging kanyang maliit na pet, sinabi sa kanya na lumapit. Ang suot niya ay isang perfect costume na akma sa kanya para sa gabi. Ang kanyang maliit na pet. Agad pagkatapos, ang hotel ay nabuhay ayon sa kanyang layunin na may flying colors. Malalim sa gabi, si Bai ay nagising pagkatapos ng kanilang mahabang session. Sinusuri ang kanyang mga coins, sa wakas ay mayroon siyang sapat na gold coins upang paganahin ang kanyang special storage function. Ang storage space ay hindi maaaring matukoy ng anumang ability o skill, at ito ay ganap na private at lihim na protektado ng Universal Will. Si Bai ay binigyan pagkatapos ng isang option upang pumili ng isang successor at hiniling na gamitin ang special storage ng maingat. Ang kanyang unang aksyon ay ang gintong mask. Matagumpay na itinago ni Bai ito sa storage space. Ang susunod na hakbang ay ang magpatuloy na ipatawag si Lord Leo. Si Bai na may isang ngiti ay kinuha ang coin at itinapon ito, ipinatawag ang God of Goblin and Trade sa isang hindi isiniwalat na lokasyon malapit sa Love Hotel. Si Bai ay naghintay ng matyaga para sa pagdating ni Lord Leo. At habang naghihintay siya, naalala niya ang isang
kasabihan sa kanyang nakaraang buhay na malawak na kumalat. Ito ay nakapag nakikipagpalit kay Lord Leo, ang mga emosyon ay bahagi ng bargaining chip. Nangangahulugan ito na aayusin ni Lord Leo ang mga rewards upang alagaan ang mga emosyon ng transaction o task object. Gayunpaman, ang premise ay na ang evolver ay kailangang magkaroon ng sapat na halaga sa mga mata ni Lord Leo. Di nagtagal, kinuha ni Bai ang piraso ng katawan ni Bai Maniac mula sa kanyang bulsa nang dumating si Lord Leo. Si Lord Leo, na nasa kanyang karaniwang mood, ay bumati kay Bai. Inamin niya na hindi niya inaasahan na ipapatawag siya ni Bai ng ganoon kabilis. Nakumpleto mo na ba ang gawain upang patunayan ang iyong sarili? Tanong niya. Oo, at narito ang patunay. Isang bahagi ng katawan ng nilalang mula sa dungeon na kinakailangan para sa gawain. Sumagot si Bai at itinapon ang isang bahagi ng katawan ni Bai Maniac Palaipat sa kanya. Ang piraso ay nahulog malapit sa mga paa ni Lord Leo. Tinitingnan ang nakalanta na laman, malinaw na hindi ito sariwa. At napansin ito ni Lord Leo agad na may isang pahiwatig ng pagtataka. Napagpasyahan niya na dapat na kumpleto ni Bai ang gawain kagabi, hindi ba? Bakit hindi mo ako tinawag agad? O ito ba ay nabigla mong hindi na gusto ang scroll? Ipinatawag ni Lord Leo ang kanyang walking stick habang kinwestiyon niya si Bai. Nang marinig ito, sumagot si Bai sa isang malamig na tono na hindi niya ito maisip kanina. Ang taong ginagalang at hinahangaan niya ng labis ay nagtago pala ng isang mahalagang impormasyon mula sa kanya. Bakit mo itinago ang kahirapan ng dungeon mula sa akin? Hindi hanggang sa pumasok ako sa dungeon na napagtanto ko na ito ay isang nightmare level? At kung hindi ako nagkaroon ng ilang mga tricks sa akin, mamamatay sana ako doon. Isinasaalang-alang ang mga akusasyon ni Bai, sumagot si Lord Leo pagkatapos ng isang maikling sandali na nauunawaan niya ang pagkadismaya ni Bai, ngunit maaari siyang magpaliwanag. Sa katunayan, ito ay bahagi ng test kung siya ay nagiging tapat. Walang paraan na ibibigay niya ang ganoong kayamanan sa isang tao na hindi kayang hawakan ang hindi inaasahan. Kaya sa pagkakaunawa na ito, umaasa si Lord Leo na nauunawaan ni Bai. Pinanatili pa rin ni Bai ang kanyang malamig na demeanor na sumagot na nakuha niya. Gayunpaman, ano ang gantimpala at ang susunod na gawain? Una, inamin ni Lord Leo na mali sa kanya na itinago ang impormasyon mula kay Bai sa simula pa lang. Pangalawa, dahil napatunayan ni Bai ang kanyang sarili, kailangan niya itong gantimpalaan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang gantimpala ay ang pipiliin ni Bai. Bukod pa rito, ang susunod na gawain ay ang final round. Kumusta iyan? Nang marinig ito, ngumiti si Bai sa unang pagkakataon sa pagpapatawag kay Lord Leo. Pagkatapos ay nagbigay pugay si Bai kay Lord Leo para sa kanyang pag-unawa at kagandahang loob. Kinikilala ang pagpapahalaga ni Bai, sinabi ni Lord Leo sa kanya na mamili siya sa pinakamataas na kalidad na mga B-rank items. Agad pagkatapos, maraming item ang biglang lumitaw sa paligid ni Bai na ikinagulat niya. Nakita ang mga item na nakadisplay, si Bai ay humanga. Pumili siya ng isang B-rank recovery scroll. Ang pinili ni Bai ay medyo humanga rin kay Lord Leo. Nagkomento siya na si Bai ay talagang may kaalaman at may isang malinaw na layunin sa isip. Kaya, sa pagtatapos ng reward session, ang susunod na bagay ay ang final task. Nang marinig ito, ang buong ayos ni Bai ay nanigas habang ang kanyang mga mata ay lumaki sa ganap na pagkabigla. Sa harap niya ay isang SSS level task na pinangalanang The Ultimate Investment na inisyo ni Lord Leo. Ang final round na ito ay upang kumuha ng 2 SSS level Profession Scrolls. 2 SSS level Profession Scrolls. Sumigaw si Bai sa hindi paniniwala. Kaya, sa isang nerbiyos na tingin, kinwestiyon ni Bai si Lord Leo kung alam niya ang antas ng kahirapan ng gawain. Kahit ang mga Diyos ay hindi ipinanganak na may SSS level professions. Siyempre alam ko lahat ng lubusan. Pagkatapos ng lahat, ang aking unang profession ay isang A-level. Gayunpaman, ito ang aking pinakamahusay na kayamanan, kaya kailangan itong mapunta sa pinakamahusay na lugar. Kung hindi, magkakaroon ako ng mahirap na oras sa paghihiwalay dito. Naiwan na walang pagpipilian, si Bai ay sumang-ayon, tinatanggap ang gawain ng may ganap na kumpiyansa. Samantala, sa parehong oras sa Dongshon Villa area,
Si Song Zhang at ang kanyang mga tauhan ay nasa isang matinding sitwasyon. Ang kanilang teritoryo ay sinakop ng isang level 5 mutant giant rat na may isang strength na 18, agility na 20, physique na 19, at energy na 3. Ito lamang ang impormasyon na maaari nilang makamtan dahil ang kanilang pagkakaiba sa mga level ay masyadong malaki upang makita ang natitirang mga abilities ng giant rat. Habang ang Dongzhan Villa area ay nahaharap sa ilang mga casualties, si Song Zhang, Xinger, at isang pares ng mga bantay ay nagtago sa likod ng malalaking bato sa gitna ng kaguluhan, nag-oobserba sa mga paggalaw ng giant rat. Ipinaalam ni Xinger kay Song Zhang na ang daga na kasalukuyan nilang hinaharap ay mas malaki kaysa sa mga nauna. Bukod pa rito, ang dalawang teams na nakatagpo ng daga ay ganap na nolipol. Nang marinig ito, sumagot si Song Zhang, na alam lahat ng lubusan na ang mutated rat ay may mga attributes na mas mataas kaysa sa kanila mga 3 o 4 na beses. Ang narinig ito ay nagtanong kay Xinger kung ano ang dapat nilang gawin kung gayon dahil hindi nila ito kayang harapin. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.